yan may mga utak hipon talaga nga kagaya itong si H. Paulo. Yan mga kababayan, ha? Dahil mga kababayan, inuugnay niya di umano yung nangyayari kay Tatay Digong sa ICC. Ay nako, hindi ka pa naman utak hipon. Matagal na palagi nang nagdadasal at nananawagan si Senator Bongo sa kalusugan ni Tatay Digong. Hindi ho ibig sabihin nga nananawagan si Tatay Digong na si Senator Bongo nga ipagdasal si Tatay Digong at ang kanyang kalusugan at sana ay maaprubahan na ang kanyang interim release. Hindi ibig sabihin yon nga kaugnay sa fake news nga balita nga kumakalat nga di umano'y natagpuan si Tatay Digong na wala nang malay sa kanyang silda sa detention center sa ICC sa Dahig. Hay nako mga kababayan, itong mga taong ito, itong mga trolls na ito, gumagawa lang ng kwento para makapanira kay Senator Bongo. Eto kasi sabi ni Senator Bongo, I am appealing to every Filipino to continue praying for Tatay Digong. Kasi mga kabanat, may yung fake news nga kumakalat, kinukunikta ho nila, no? Yung fake news nga kumalat kasi ito si Attorney Kaufman ay sinagot yung issue base sa kay Tatay Digong sa natagpuan siyang walang malay. Ito sabi ni Attorney Kaufman, I would like to state that information is circulating on the internet suggesting that former President Duterte was found unconscious in his cell. Yan. Alam nyo mga kabanat, no? Yung mga trolls ay gumawa na naman ng kwento kasi alam naman natin Senator Bongo, matagal na ho yan Senator Bongo, palagi ho yan nagdadasal. May nangyari man kay Tatay Digong o wala, palagi ho yan nagdadasal at nananawagan sa ating mga kababayang Pilipino nga patuloy ang pagdasal at sana ma-aprobahan na ang interim release kahit saan mga kababayan. Tuwing ini-interview yan, yun talaga ho ang sinasabi niya about kay Tatay Digong. Kasi alam naman natin, Tatay Digong is matanda na at may sakit pa. Kailangan si Tatay Digong alagaan. Kasi dito sa Pilipinas, noong nandito siya, sanay ho si Tatay Digong may nurse, sinusundan ho siya at always song minomonitor ang kalusugan ni Tatay Digong, pati ho sa mga pagkain, ganito, ganyan. Kaya sanay si Tatay Digong sa ganyan nga mga pag-aalaga sa kanya. Kaya ho, nag-aalala po ating butihing senador sapagkat doon, bibigay lang sa'yo mga pagkain at kung ano pang mga serbisyo doon nga, hindi kagaya sa nandito sa Pilipinas. Itong mga utak hipo na naman, no, ay wala ba silang GC? Inuugnay na yung panalangin, yung panawagan ni Senator Bongo sa mga fake news at sa sinabi ni Attorney Kaufman. Hay nako mga kababayan, ito po ay gusto lang talaga nilang sirain ang reputasyon ni Tatay Digong, ang reputasyon ni Senator Bongo. Kasi wala na ho yan silang magawa, no? Wala na ho silang ginawa kundi ang manira sa administrasyong Duterte at sa mga kaalyado nila, lalong-lalo na si Senator Bongo mga kababayan. Kasi alam mo natin, Senator Bongo, number 1 senador yan mga kababayan. Kilala si Senator Bongo sa pagtulong sa mga Pilipinong mahihirap, diba? At nakikipaglaban sa mga hindi pa nabigyan ng pondo na kahit nasa ibatas na, para po maibigay na sa ating mga kabayan like senior citizen, PhilHealth, at kung ano-ano pa mga kababayan sa ating mga healthcare workers, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ganun ho. Kaya ho, palagi ho nilang tinitira si Senator Bongo. Ay nako, alam ho ng taong bayan kung sino ho ang nagtatrabaho ng tama at sino ang gumagawa ng tama. Kaya mga trolls lang ito mga kababayan, gusto nilang sirain si Senator Bongo. Kaya tulungan nyo ho kami na ipagtanggol si Senator Bongo at ang mga Duterte
lalong-lalo na protect BP Sara mga kababayan. Ha? Yan. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas.